Hindi niya marinig ang salita niya. Amen. Kasi ngayon lang tayo naging conscious being. Right. Hindi ba si Jesus? Sandali, bata pa siya. Bakit? Alam niya na yung nangyari nun. Hallelujah. Wala siyang previous study. Hindi siya nag-aral, di ba? Hindi siya nag-aral. Right. Pero bakit kaya niya mag-Q&A? Amen. May alaala siya. Tayo wala. Kasi meron siyang dinaanan na katawan na hindi natin dinaanan. So, hindi niya na kailangan mag-aral kasi salita na siya eh. Pero tayo, kailangan natin mag-aral. Amen. At kailangan tayo ipanganak sa salita at maging salita bago mo ma-alala. Amen. Kaya hindi ka pwede magsalita ngayon na predestinated ka, na sinasabi mo lang, na wala kang basihan sa nakasulat. Amen. Na nararamdaman mo lang, wala po sa pakiramdam yan. Kasi maraming tao ang pakiramdam nila, anak sila ng Diyos eh. Diba? Hindi ba Panginoon? Naghimala kami. Hindi ko kayo kilala. Oh. Siyempre, hindi kilala. Walang pangalan sa aklat ng buhay eh. So, brothers and sisters, yun po ang ating isang topic, journey of life natin. Pangalawa, para at least kung hindi ko man matapos, may idea na kayo, lecture ulit, is, since tayo ay spoken word bride, hindi lang tayo mga kapatid, taga-amen. Dapat nagsasalita ka rin ng word of God. Amen. Praise God. Diba? Sino anak ng Diyos dito? Amen. Anong lingwahe ng anak ng Diyos? Diba word of God? Hi. So, bigyan ko kayo ng isang idea. Pag nakinig kayo ng Word of God, faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. So therefore, magkakaroon ka ng faith, no? To believe anything. Pero hindi mo siya makikreate o hindi mo siya ma-implement, hindi mo siya pwedeng pangyarihan maliban sabihin mo. Amen. So it's one way to listen para magkaroon ka ng faith based sa Word of God. And it's another thing to let the Word of God happen in life. Salitain mo. Diba? Sabi ni Brad Lea. Kasi walang makikreate kung wala kang sasabihin. Kaya sabi ko, ba't kaya ganito pa rin ang buhay ko? Parang walang pagbabago. Eh di sabihin mo. Paano magbabago? Araw-araw, ganito na lang. Walang-wala. O di wala. According to your faith, it is done unto you, but you need to speak. If you want to be healed, you should speak healing. So yun po, word pile upon word, sabi ng Bible, precept upon precept, line upon line, here a little, there a little. Ibig sabihin, para tayong, mag-imagine kayo, ang bride, para tayong, instead na cell ang nagde-develop sa atin, cell upon cell, kundi word upon word. Amen. Ibig sabihin, kada nag-meet tayo, may matututunan ka. The following week, may matututunan ka. Meron ka pang araw-araw na assignment. Diba? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Pangalawa, Joshua 1:7, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand nor to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Kahit saan ka magpunta. This book of the law shall not depart out of your mind or out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Diba? And then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Amen. May bagyo, have not I commanded thee, be strong and of a good courage. Amen. Be not afraid. Doon sa mga alam sinabi ni Pastor. Amen. Neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee. Amen. Whithersoever thou goest to. Bakit? Amen. Kasama mo siya. Amen. So yun mga kapatid, yung mga bagay na hindi lang siya minimeditate, sinasabi din. Yes. Amen. Di ba? Maraming teacher dito.
Advance class, repeat after me. Amen. Kasi meron tayong short-term memory, may long-term. Meron pa tayong conscious mind. Meron pa tayong subconscious mind, di ba? Kahit na hindi mo iniisip, nagsasalita yung puso mo, kahit na hindi mo iniisip. Yes. Kumakanta ka ng kay buti-buti mo, kinabukasan, sigurado yan, may gigising sa inyo, kakanta kayong kumakanta akong kay buti-buti mo. Yung huling kanta natin kahapon eh. Amen. Diba? So, yan mga kapatid, isa yan sa segment na ating dadaanan. Tapos, ano ba ang tamang paglilingkod ng mga predestinated? Ano ba ito? Paramihan ng pawis? Diba? Ano ba ito? Paramihan ng binibigay? Ano ito? Sakripisyong walang hanggan? Ano ito? Magpapako na lang tayo sa cross para masikat tayo? Truly, our fellowship is with the Father in His Son. Amen. Sabi sa Malakay 3:16, sabi doon, text ko yung, babasahin ko mamaya yung text. Sabi doon, they that fear the Lord, sila ay takot sa Diyos, speak often one to another. Yes. Nagkikwentuhan sila sa Panginoon, hindi sila nagmamarites. Sa una, sharing, tapos tumagal marites. Una si Lord pinag-uusapan, sumunod sila brother and sister na. Di ba? Totoo ba yun? Hindi lang sa inyo yun. Yes. Sa amin din. Aray. Amen. Kanginis Brother Leo. See? Speak often one to another, and the Lord hearkened and heard it. Amen. Malakay 3:16, pwede mo yung flash. And the book of remembrance was written before them. Diba? That for them that fear the Lord and that thought upon His name. Amen. So, pag ako dito mag-preach as part ng Fivefold, makikinig kayo. So, kayo ang nakikinig, di ba? Yes. Kailan naman siya makikinig sa inyo? Pag nagsisharing kayo. Amen. Kaya Panginoon, mamusap ka. Bago ako tatayo, di ba? Dito si Brother Serna, nag-preach, nag-brown out, magsasalita si Lord. Hanggang 2 o'clock, di makikinig kayo. Okay na siya makikinig pag nag-sharing tayo. Amen. Amen. Depende sa topic nyo. Yes. Kapag ang topic nyo ay multo ang makikinig. Pag ang topic nyo si Jesus, sasama sa inyo. Huwag kayo mawas. Jesus. Yes. Amen. Pag ang topic nyo kahirapan, umasa kayo. Maghihirap kayo. It depends. Yes. Once na mag-usap ka, you create atmosphere. Yes. Tama. Tapos, the atmosphere mga kapatid, ay yan po ang mag-create ng parang ka nagtatanim, parang ka naghahawan ba? Mag-create ka ng tamang klima para patubuin mo yung mga binhing sinabi mo. Yes. Seeds are word of God, para yan ay tumubo. Maya-maya, nagtataka ka, bakit ganito ang nangyari sa buhay ko? Anong tinanim mo? Kung anong tinanim mo, yan ang anihin mo. Amen. Tama. Kaya lang, may rules kasi. Time is 10, time is 50, times 100. So, and the thought upon His name, and they shall be mine, said the Lord. Taas po natin ang pagkakas. And they shall be mine, said the Lord. Amen. Akin sila, kasi parati sila nagsisharing. Amen. Diba? Amen. In that day when I make up my jewels, and I will spare them as a man is sparing his own son that serveth him. Nakita nyo? Kung ang stage natin ngayon, kung tayo nabuhay sa ox age, ang paglilingkod natin, magpapatay ka, pakain ka sa leon. Ngayon, hindi. Nasa world age tayo. Amen. Amen. Dapat ito, puro word. Amen. Amen. Okay? Diyan mo malalaman kung sino ang naglilingkod Amen. sa Diyos at kikilalanin niya na ito ang naglilingkod kong anak. Amen. Praise the Lord. Tingnan mo, ang denomination nakabase sila sa gawa. Diba? Pati nga yung mga
Pati DSWD, kinukumpetensya nila, di ba? Kasi nga, nakabase sila eh. Gawa. Ang bright, salita. Amen. Okay? Tapos, then shall you return and discern between the righteous and the wicked. Amen. Hindi sila wicked na yung gumagawa sila ng krimen. Hindi. Sa Panginoon din. Doing God a service, but not according to His word, His will. Amen. Puro feeling lang. Huwag kayong maglingkod kay Lord na feeling lang. Dapat palagi kayong may foundation. Di ako ito ginagawa kasi nabasa mo. Amen. Narinig mo. Amen. Pakiramdam ko pa. Kaya pakiramdam ko hindi mo na ko atin. Saan galing yung pakiramdam mo? Okay? Between him that serveth God and him that serveth him not. Magkakaroon ka ngayon ng ability to know sino ang totoong naglilingkod at Amen. hindi. Yes. Diba sa Revelations 13:8, ang sabi doon, and they shall worship the beast, then whose names were not written in the Lamb's Book of Life before the foundations of the world. Ibig sabihin, sila magsasamba, sabi ni Brother Pan, hindi nila alam na ang sinasamba nila, demonyo na. Pero hindi naman sila Satan Church. Christian Church. Bakit? Kasi hindi base sa salita at hindi base sa mensahe ng Diyos sa huling araw na ito. Amen. So, ang wickedness at ang righteousness, walang kinalaman sa ugali mo. Kasi lahat tayo, may kanya-kanya tayong ugali. Amen. Di ba? Mayroong melancholy, si Brother Branham, melancholy siya. Merong phlegmatic, yung mga mababagal pa, yung masyadong nagagalit. Mga teacher, dapat phlegmatic yan. May sanguine, yung mga trend, di ba? Tapos may choleric, gawa. Apat po yan na klaseng tao. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong make-up of being, a human being. Ginawa ka ng Lord na ganyan, ginawa siyang ganyan para i-express ni Lord kung anong gusto niya sa iyo. Amen. Pero itong righteous at wicked, yan po ay right revelation Amen. saka wrong revelation. Amen. Masabi mo ba yung Pariseo na wicked? Pati nga anis at paminta, pinatay sa nila eh. Wala nga silang fault kahit konti. Sabi ni Paul sabi niya, sa pagsunod sa kautusan, wala akong kapintasan. Sa kanyang assessment, masasabi mo ba wicked sila? Hindi. Kaya lang, mali lang ang pagsamba nila kasi hindi naka-align sa scripture o sa panahong mensahe nila. I'll give you another example kasi through predestinated service, pangatlong natin yan subject dito. Tingnan nyo, si Abel saka si Cain. Ito. Tanungin nyo naman si Pastor John kung magkaiba tayo sa mindset. Di ba, ang sabi ng Biblia, by faith, Abel offered an excellent sacrifice. Hebrews 11:6. Sister, okay. Hebrews 11:6. By faith over 11:6 ba yun? Diba sa chapter 11 yan. By faith, Abel offered an excellent sacrifice than of Cain. Diba? Mas excellent siya, diba? Hindi. Mas, siguro 4 pa yun. Mas maaga. Yan ito, 4. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous. Nakita niya?